Hindi ako duwag. Wala pa akong iniwan ng laban na hindi tapos. Papa, ngayon na nailibing na si Ricky. Kailangan ng gumante. Susugurin na namin. Uubusin namin sila, Papa. Gera na kung gera. Alam kong matapang ka. Pero paano naman kami? Kami ng iyong mga anak. Hihintayin mo pa bang mabuwal sila sa tama ng mga bala? Kung katapangan ang lumusob sa kalaban, hindi karuwagan ng umurong at umiwas. Magandang araw, Mayor. Pinaiimbitahan ho kayo ni Colonel Francisco sa provincial headquarters. Magandang araw po, Ka-Andres. Magandang araw naman. Pinapunta po kami dito ni Colonel Francisco. At kailangan daw niya po kayong makausap ngayon din sa headquarters. Aha. Colonel Francisco, bakit mo naman kami pinagkakasundo ni kumpadre? Eh, hindi naman kami nagkakagalit. Hindi ba, kumpadre? Oo nga naman, Koronel. Tama si kumpadre. At kanino ko ibibintang ang mga kaguluhang nangyayari sa bayan nyo? Sa bagay, napansin ko na magmula nung pumasok ko sa politika, naging malamig na ang ating pagkakaibigan, kumpadre. Kaya nagkaganon. Dahil sa nangyari sa aking pamilya, nasaktan ako ng may mga namatay sa mga kamag-anak ko. Alam mo, kumpadre, ang labis kong dinamdam nang mamatay ang bunso kong anak. Sino ba naman ang hindi, kumpadre? Tulad mo. Nasaktan din ako nung mamatay ang aking anak. Kaya nga magkasundo na kayo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong ilagay under PC control ang bayan nyo. Paliwanag! Kumpadre, kung may nagawa man ako na hindi maganda, na ikinasama ng loob mo, patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang lahat. Kumpadre, kilala mo naman ako. Ako na yata ang taong napakadaling kausapin. Lalong-lalo na kung ang tungkol sa ating pagiging magkumpare at magkaibigan. Kumpadre, ikasa mo Alang-alang sa ating pamilya. at alang-alang sa ikatatahimik ng ating mga kababayan. Natatakot na ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Samahan mo ako. Humanap tayong tindahan. Bumili ka ng gin. Tatlong araw lang siyang hindi umuwi. Hindi naman niya dating ginagawa yon. Baka kung napano ng kaibigan niyo. Huwag ho kayong mag-isip ng ganyan. Wala naman hong mangyayari sa kanya eh. Anak, kung ano man ang mangyari ko, anong bahala kay Angel? Nanay Tasing, huwag ko kayong mag-alala. Hindi ho ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Angel. O sige ho, mabuti bang pahinga na kayo at tutuloy na ako. Anak, ikaw nang bahala kay Angel. O sige ho. O Marco, may iwan ka na. Ikaw na bahala kay Nanay Tasing. Tsaka bantayan mo siya, ha? O sige. Ako na ako. Ay, Bentot. Pasalubungan mo naman ako ng balot oh. O sige, bahala ka na dyan, ha? Ingat.
Anong iniisip mo? Iniisip ko ang nanay ko. Alam mo, nakakatawa ka. Nung una, akala ko kengkoy ka. Yung pala, marunong ka rin palang magdrama. Hindi na nakakatawa itong nangyayari sa akin. At sa'yo, ma'am. Mabait naman nanay ko eh. Pero ang ginaganti ko, puro ikasasama ng loob niya. Kahit ako eh. Hindi ko nga alam kung paano ka nadamay sa akin. Maski nga sa panaginip, hindi ko naisip na makakasama kita sa ganitong lugar. Niligtas kita sa kamatayan. Oo, masama ako. Pero hindi ako papayag na mapatay ka nila. Salamat. Kahit pala masamang damo, marunong ring magmalasakit sa kapwa. Hindi lang naman ako nagmamalasakit sa inyo, ma'am eh. Mahal ko kayo. Kapag sinabing pa ulit yon, sasampalin kita. Inulit ko, ma'am. Mahal kita. Remember, yung sinabi ko sa'yo pasasabugin mo sa show mo? Mm-hmm. This time, positive na ako. Yung taong pinasusubaybayan ko ay siguradong nagtatrabaho sa kumpanya ni Don Perfecto. Ang hindi ko lang matiyak ay kung si Don Perfecto o yung kanang kamay niyang si Ernie ang pinuno na sindikato. Well, there's only one way to find out kung talagang ang involved ang kumpanya ni Don Perfecto. Eh di, sugurin na natin yung bodega nila para may cover sa show. Oo ka! Yung ilaw ba't bukas yan? Pampira ka naman, oh! Patayin mo! Katulad ng dati, Ben. First class, 100% pure. Ang pang-export, nasan? Ayan, nakahanda na. Ikaw ba marunong mo? Ayan, oh. Ayan, oh. Ito ka. Ayan. Patay tayo. Takbo na! Takbo! Dali! Hoy! Hintay mo ako! Hintay mo ako! Atis! Tikman niyo kung gaano katamis! Atis to! Granada! Takbo!